Hinaras ng mga sasakyang pandagat ng China ang isang bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Baho de Masinloc noong Lunes. Isang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng Chinese Coast Guard ang lumapit ng halos 3 metro. Hinarangan, ginamitan ng sirena, binuntutan at itinaboy ang mga bangka ng mga Pilipino. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at binigyan ng diesel at medical assistance ang mga Pilipinong mangingisda. Muling iginiit ng PCG ang paninindigan nitong ipagtanggol ang karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, alinsunod sa UNCLOS at 2016 arbitral ruling. At kaugnay nga ng balitang yan, makausap natin si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor at Security Analyst ng DLSU. Magandang gabi po, Professor Ona, at welcome ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack and Nina. Again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, salamat din, Professor Ona, na lagi kayong available dito sa akin dahil nga sunod-sunod naman itong ginagawa ng China. Pero Professor Ona, sa mga nabasa nyo, ano pa talaga yung nangyari dito? Kala ko nung isang araw lang, namimigay pa sila ng mineral water, di ba? Parang goodwill. Pero ngayon, nagkaroon na naman ng harassment sa mga mangis ng Pinoy. Sabi ko nga, Jack, lalabas din ang tunay na kulay ng mga yan, di ba? Nung isang linggo lang, namimigay ng bottled water at saka ng biskwit, no? Ngayon naman, nangiipit na, no? And kumbaga, hindi na rin tayo nagugulat dito kasi nga, pinoproject nga natin na mas maraming ganitong mga aksyon ang inaasahan natin para sa 2026. So, itong panggigipit sa ating mga mangingisda. Oo, so kumbaga, masanay na ba tayo sa ganitong paulit-ulit ng pangaharas? At sabi nyo nga, baka mag-escalate pa ito. At to what extent, Prof? Alam mo, lahat naman ng ginagawa ng Pilipinas, tinuturing ng China na escalation, tsaka provocation, Maski itong ginagawa ng Philippine Coast Guard na pagbabantay sa ating mga mangingisda, escalation sa kanila ito, Pero dapat lang talaga tayong maging consistent niya, Kasi nga, nabanggit ko nga sa ilang mga interviews ninyo, ang laban nito ay pangmatagalan, Talagang sinusubukan talaga tayo ng China rito at gusto nilang, kumbaga, manormalize itong situation na to, At i-accept na lang ng Pilipinas itong kanilang presence sa West Philippine Sea in general. Hanggang mapagod, magsawa. Pero sana nga, dahil sa patuloy nating pagre-report at pag-i-interview nga po sa mga katulad po ninyo, ay patuloy na kinikwento natin yung mga nangyayari sa ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea. Yeah, tama yan, Absolutely agree, At alam mo Nina, kailangan talagang maging maging isang political issue ba? Dahil nga pumapasok na tayo sa period ng elections, by next year talagang todo kampanya na yung ating mga kandidato, Kailangan lumutang talaga ang usapin na ito, ang West Philippine Sea, bilang isang prominenteng issue sa eleksyon. Yun nga po, sa akin, partner, huling tanong ko lang para kay Professor Ona. Tingin nyo, tama yung sinabi nyo, dapat maging political issue. Tingin nyo, dapat isa to sa maging, kumbaga sa mga ipapangako ng mga kandidato. Hindi lang, of course, doon yung problema sa pagkain, food security, mga ganyan, jobs. Pero dapat din maging bigyan ng pansin itong issue sa West Philippine Sea. Tama ka dyan, Zed, Kasi kinabukasan ng bayan natin ito, Nakataya rito yung food security at energy security ng ating bansa. Maliban pa dyan sa soberanya, sa usapin ng soberanya. Kaya talagang dapat maging prominent at saka magkaalaman na. Sino ba dito ang pro-Beijing at sino ba rito ang pro-Philippines? Magkaalaman na tayo. Oo nga po. Nako, sige, maraming salamat doon. Professor Ona, again, sa napakasipag nyo at tiyaga nyo talaga sa pagtanggap po sa aming imbitasyon dito.